Sana po magkaroon na ako ng tatay. Ang munting hiling halos pabulong lang mula sa bibig ni Amber. Pero para kay Sofia, isa iyong dagundong ng kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Sa harap ng 6 na kandilang sabay-sabay na pinatay ng malakas na hininga ng kanyang anak, pakiramdam ni Sofia ay siya ang nauupos, hindi ang mga palamuti sa ibabaw ng chocolate cake na binili niya mula sa pinakamalapit na panaderya. Nasa maliit silang bakuran sa Barangay Amparo, nagdiriwang ng ika-6 na kaarawan ni Amber. Simpleng-simple lang ang handa. May pansit na gawa ni Aling Nena na kapitbahay nila, pritong manok na paborito ng mga bata, at isang malaking pitsyel ng orange juice. Ang mga bisita, karamihan ay mga kalaro ni Amber sa looban, kasama ang kani-kanilang mga nanay na katsismisan din ni Sofia. Maingay ang tawanan, ang palakpakan, ang paulit-ulit na happy birthday to you na kinakanta na may iba't ibang tono. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang hiling ni Amber ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Sofia. "Amber, anak," sabi ni Sofia, pinipilit ngitian ng anak kahit pa parang may bumabara sa lalamunan niya. "Ano ka ba? Nandito naman si Mama, di ba? Kumpleto na tayo." Hinaplos niya ang buhok ng bata na kasing itim at kintab ng buhok niya. Ngang ama nito. Ngumiti si Amber, isang ngiting kailanman ay hindi nabigo na painitin ang puso ni Sofia. "Opo, Mama, pero po, yung ibang friends ko may papa sila. Si Lito po sinusundo ng papa niya. Si Nene, karga-karga pa ng papa niya pag napapagod." Simple lang ang paliwanag ng bata, walang bahid ng paninhisi, puno lang ng musmos na paghahangad. Hindi na nakasagot si Sofia. Ano nga ba ang isasagot niya? Na ang papa niya ay sikat na artista? Na araw-araw itong nakikita sa telebisyon, sa mga pelikula, sa mga billboard sa EDSA? Na ang papa niya ay si Gray Chavez, ang idolong tinitila ng bayan, pero ni hindi alam na may isang Amber na humihinga sa mundong ito? Anak niya? Pinilit niyang ibalik ang saya sa selebrasyon. "O siya, kain na ulit, marami pang handa si Mama." Nagpanggap siyang walang narinig, walang naramdaman. Pero alam niya, sa kaibuturan ng puso niya, na ang hiling ni Amber ay mananatiling nakatatak doon, isang paalala ng isang lihim na 6 na taon na niyang binibitbit. Gabi na nang matapos ang lahat. Pagod na pagod si Amber, natulog agad pagkatapos maligo. Si Sofia naman, pagkatapos magligpit ng mga pinagkainan at hugasan ang mga plato, naupo sa maliit nilang sopa. Ang katahimikan ng gabi na dating kapayapaan ng dulot, ngayon ay parang lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. May kinuha siya mula sa ilalim ng una ng sopa, isang lumang pitaka. At mula sa pitaka, isang kupas na larawan. Larawan nilang dalawa ni Gray, kuha noong isang gabing hindi niya malilimutan. Mahigit 6 na taon ang nakalipas. College pa lang siya noon. Working student sa isang coffee shop malapit sa isang TV station. Si Gray, baguhan pa lang na aktor noon, pero kitang-kita na ang potensyal. Madalas itong tumambay sa coffee shop pagkatapos ng taping. Nagsimula sa simpleng hello, nauwi sa kwentuhan, hanggang sa isang gabing pareho silang nayasing sa matatamis na salita at sa bugso ng damdamin. Isang pagkakamali, sabi ng iba. Pero para kay Sofia, si Amber ay hindi kailanman naging pagkakamali. Si Amber ang kanyang milagro, ang kanyang lakas. Pero ang katotohanan tungkol sa ama nito, iyon ang lihim na kinailangan niyang itago. Paano niya sasabihin kay Gray? Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang sumikat si Gray. Ayaw niyang maging hadlang. Natakot siya. Nadapa siya. At nang magkaroon siya ng lakas ng loob, huli na ang lahat. Sikat na si Gray. Paano siya lalapit? Sasabihin bang, "Hoy Gray, may anak tayo"? Baka pagtawanan lang siya. Baka isiping naghahabol siya sa pera. Pinunasan ni Sofia ang luhang pumatak sa litrato. Mahal pa ba niya si Gray? Hindi na niya alam. Ang galit, ang sakit, ang panghihinayang, lahat iyon ay matagal nang nakahalo sa anumang natitirang pagtingin. Pero ang alaala ng kanilang pinagsamahan, kahit gaano kaikli, ay bahagi na ng kung sino siya. At ang bunga noon ay si Amber, ang buhay na katibayan. Kinabukasan, habang naghahain ng almusal si Sofia, biglang sumigaw si Letty, ang matalik niyang kaibigan at kumare, mula sa labas ng kanilang pinto.
Mars! Mars! Sophie! May chika ako sa'yo, dali! Si Letty, ang walang kapagurang factory worker na parang laging may baong megaphone sa lalamunan. Oh, bakit Mars? Ang aga-aga para kang hinahabol ng kung ano. Natatawang sabi ni Sofia habang pinagbubuksan ito ng pinto. Hingal na pumasok si Letty may hawak na dyaryo. Mars, tingnan mo to. Itinuro nito ang isang maliit na anunsyo sa classified ads. Naghahanap sila ng batang babae, mga 6 to 8 years old, para sa bagong pelikula. At alam mo kung sino ang bida, Mars? Si Papa Gray mo! Napatigil si Sofia sa paghanda ng kape. Anong Papa Gray ko? Tigilan mo nga ako, Letty. Kahit kailan talaga itong si Letty, alam na alam kung paano siya aasarin. Alam ni Letty ang buong kwento nila ni Gray. Ito lang ang tanging pinagkatiwalaan niya ng kanyang lihim. Ay, defensive ang lola mo, tawa ni Letty. Pero seryoso, Mars. Sabi dito, looking for a new child actress, charming, with expressive eyes, to play the daughter of Gray Chavez in his upcoming film, Ang Tanging Hiling. O diba, parang si Amber lang. Napatingin si Sofia sa anak niya na kasalukuyang naglalaro ng manika sa sahig, walang kamalay-malay. Expressive eyes? Oo, mana sa ama. Charming? Sobra. Pero, hindi Mars, ayoko. Alam mo namang ayokong malink pa kay Gray, kahit sa anong paraan. Pero Mars, opportunity to. Malay mo, ito na yung, alam mo na, makahulugang sabi ni Letty. Umiling si Sofia. Huwag na nating pag-usapan yan, Mars. Masaya na kami ni Amber ng ganito. Tahimik ang buhay namin. Pero sa loob-loob niya, may kung anong kumislot. Ang pelikula, Ang Tanging Hiling. Parang pamilyar. Parang kapareho ng hiling ng anak niya kagabi. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maluwad at modernong opisina, kausap ni Gray Chavez ang kanyang manager na si Tita Melds. Si Tita Melds, lampas 50 na pero matikas pa rin ang tumayong pangalawang ina ni Gray sa showbiz. Gray, iho, ano na? Nakapili ka na ba sa mga headshots na pinadala ko? Kailangan na nating mag-finalize ng gaganap na anak mo sa pelikula. Press ko na next week, sabi ni Tita Melds habang inaayos ang salamin sa mata. Napabuntong hinga si Gray. Hawak niya ang isang folder ng mga litrato ng mga batang babae. Lahat nangangahay, lahat nagpapa-cute. Tita, wala pa rin eh. Ang hirak. Gusto ko kasi yung natural lang. Yung parang totoong anak ko talaga tingnan. Yung may connection agad. Hay nako Gray, lahat naman yan magagaling umarte. Dadaan pa naman sa workshop. Ang importante, photogenic at bibo. Hindi lang yon, tita. This film, Ang Tanging Hiling, it's special. Tungkol ito sa isang ama na naghahanap ng connection sa anak niya. I need to feel that connection with my co-actor, kahit bata pa siya. Tumingin si Gray sa bintana, sa tanawin ng syudad. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi nakikita ng publiko. Ang tagumpay, ang kasikatan, minsan parang kulang pa rin. Gusto ko yung batang, pag tiningnan ko, mararamdaman kong ako ang tatay niya. Hindi niya alam. Sa isang maliit na bahay sa Barangay Amparo, may isang batang babae na nagtataglay ng kanyang dugo, ng kanyang mga mata at ng isang pusong nangungulila sa kanya. At hindi niya alam na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbibigay ng mga tanging hiling. Minsan, sa paraang hindi mo inaasahan. Kinagabihan, habang nililigpit ni Sofia ang mga laruan ni Amber, nakita niya ang dyaryong iniwan ni Letty sa mesa. Kinuha niya ito at muling binasa ang anunsyo. Charming, with expressive eyes. Napatingin siya kay Amber na mahimbing ng natutulog. Ang mga mata nito, kahit nakapikit, bakas ang lungkot ng isang batang nangangarap ng ama. Hi Amber, anak, bulong ni Sofia sa hangin. Kung alam mo lang. Itinupi niya ang dyaryo at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ayaw niyang isipin, ayaw niyang umasa. Pero ang mga salitang iyon at ang mukha ni Gray Chavez na kasama sa anunsyo ay nag-iwan ng isang maliit na katanungan sa kanyang isip. Isang katanungan na sinubukan niyang ibaon pero tulad ng isang lihim, pilit itong umaon. Ang hindi alam ni Sofia, si Letty ay may sarili ng plano. Habang pauwi galing sa trabaho, nangangiti si Letty. Para sa'yo to, Mars. Para kay Amber. Minsan, kailangang itulak ng tadhana.
Bulong niya sa sarili, hawak ang contact number mula sa anunsyo. Ang hindi alam ni Sofia, si Letty ay may sarili ng plano. Habang pauwi galing sa trabaho, nangangiti si Letty. Para sa'yo to, Mars. Para kay Amber. Minsan, kailangang itulak ng tadhana. Bulong niya sa sarili, hawak ang contact number mula sa anunsyo. Ang hindi alam ni Sofia, si Letty ay may sarili ng plano. Habang pauwi galing sa trabaho, nangangiti si Letty. Para sa'yo to, Mars. Para kay Amber. Minsan, kailangang itulak ng tadhana. Bulong niya sa sarili, hawak ang contact number mula sa anunsyo. Ang entablado ng buhay ay naihanda na. Ang mga tauhan, bagamat hindi pa alam ang kani-kanilang papel, ay unti-unti nang itinutulak ng kapalaran patungo sa isang tagpuang magpapabago sa lahat. Ang lihim na matagal nang tinatago ay malapit ng masilayan ng liwanag. At ang mga pusong nasaktan ay bibigyan ng pagkakataong humilom. Ngunit bago iyon, kailangan muna nilang harapin ang gulat, ang takot at ang hindi maiiwasang pagtatagpo. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Letty. May ngiti sa kanyang mga labi na parang may pinagplano. Sinadya niyang daanan ang bahay nila Sofia bago pumasok sa pabrika. Naabutan niyang nag-aalmusal sina Sofia at Amber. Mars, good morning! Amber, inaanak, good morning! Bati ni Letty, may daladalang supot ng pandesal. Sakto, mainit-init pa. Uy Mars, napadaan ka? Akala ko diretso ka na sa trabaho. Sabi ni Sofia, medyo nagtataka pa rin sa biglaang sigla ng kaibigan. Salamat sa pandesal. Mamaya pa namang 8:00 ang pasok ko, Mars. Naisip ko lang, di ba Sabado ngayon? Walang pasok si Amber. Yayayan ko sana siyang mamasyal. May bagong bukas daw na kiddie playhouse sa may bayan, yung malapit sa munisipyo. Libreng patry daw ngayon. Palusot ni Letty, na pinaghandaan na niya kagabi pa. Napatingin si Sofia kay Amber na agad namang nagningning ang mga mata. Playhouse, Ninang? Yehey! Sige na Mars, payagan mo na. Saglit lang kami, para makapag-relax ka rin dito sa bahay. Ako na bahala kay Amber. Promise, ibabalik ko siya bago magtanhali. Pangungumbisa pa ni Letty, kindat pa kay Amber. Nag-aalanganan si Sofia. Hindi siya sanay na mahiwalay kay Amber, lalo na kung si Letty ang kasama, na alam niya na may pagkapasaway minsan. Pero nakita niya ang excitement sa mukha ng anak. Sige na nga, pero Letty ha, ingatan mo si Amber, huwag mong dadalhin kung saan-saan ha. Oo naman Mars, ako pa ba? Hawak kamay lang kami niyan, promise. Mabilis na sagot ni Letty, sabay kindat ulit kay Amber na tuwang-tuwa. Pagkaalis nila Sofia para maghugas ng plato, hinila ni Letty si Amber palapit. Amber, huwag kang maingay kay mama ha? May pupuntaan tayong mas exciting sa playhouse. Bulong nito. Gusto mo bang mag-artista? Kumunot ang noo ni Amber. Artista po? Yung parang si Papa? Yung nasa PV po? Napangiti si Letty. Oo, yung ganon. May audition kasi, nak. Parang laro lang. Aarte ka lang ng konti, tapos pag nagustuhan ka nila, makakasama ka sa pelikula. Kasama mo pa si Tito Gray mo. Muntik nang madulas si Letty. Talaga po, Ninang? Makikita ko po si Tito Gray. Si Gray Chavez, madalas mapanood ni Amber sa mga palabas ng kanyang mama. Isang pamilyar na muka, kahit hindi nito alam ang tunay na koneksyon. Oo, nak. Basta galingan mo ha. Smile ka lang palagi, tapos sundin mo yung sasabihin nila. Ang totoo, hindi playhouse ang destinasyon nila. Diretso sila sa isang studio sa Quezon City kung saan gaganapin ang urgent casting call para sa pelikula ni Gray. Medyo malayo-layuin ang biyahe nila ng jeepney at tricycle pero hindi inanda ni Letty. Para sa kinabukasan ng inaanak niya at para na rin sa kaibigan niyang si Sofia na parang manhid na sa pag-asang may magbabago pa. Pagdating nila sa audition venue, naabutan nila ang mahabang pila ng mga bata, kasama ang kani-kanilang mga magulang o guardian. Halo-halo ang emosyon sa paligid, kaba, excitement at ang pangarap na makapasok sa showbiz. Si Amber medyo nailang sa dami ng tao, pero nang makita niya ang ibang mga batang masayang naglalaro habang naghihintay, medyo gumaan ang loob. Ninang, ang dami po nila, sabi ni Amber kumakapit sa kamay ni Letty. Okay lang yan, nak. Mas marami, mas masaya. Basta ikaw, maging ikaw lang ha, yung Amber na makulit at bibo. Nang tawagin na ang numero ni Amber, sinamahan siya ni Letty papasok sa isang kwarto
kung saan nandoon ang casting panel. Naroon ang direktor ng pelikula, si Direk Manny, isang batikang direktor na kilala sa paggawa ng mga dekalidad na drama. Kasama rin si Tita Milds, ang manager ni Gray at ilang staff pa. "Good morning, Iha. Anong pangalan mo?" tanong ni Direk Manny, ngumiti ng bahagya. "Amber po, Amber Reyes," sagot ng bata, medyo nahihiya pa. Tumingin siya kay Letty na nasa gilid lang, ngumiti at nag-thumbs up sa kanya. "Okay, Amber, 6 years old no?" sabi ni Tita Melds, tinitingnan ang application form na sinagutan ni Letty kanina. "Can you tell us something about yourself?" Huminga muna ng malalim si Amber. "Paborito ko po maglaro ng bahay-bahayan. Tapos po, gusto ko po yung story ni Cinderella." Simple lang ang sagot niya, pero may kung anong naturalesa sa boses niya. Pinagawa siya ng ilang simpleng acting exercises, pinaiyak, pinatawa, pinaagalit. Sa bawat emosyon, kitang-kita ang expressive eyes na hinahanap nila. Walang halong pagkukunwari, walang OA, parang totoo. Pero ang talagang nakakuha ng pansin ng lahat ay nang tanungin siya ni Direk Manny. "Amber, kunwari, matagal mo nang hindi nakikita ang tatay mo. Tapos, isang araw, bigla siyang dumating. Anong gagawin mo?" Natigilan si Amber. Ang mga mata niya biglang nagkaroon ng kakaibang lungkot. Lungkot na hindi pang-arte lang. Yumuko siya saglit, tapos timinga, may namumuong luha sa mga mata. "Tatakbo po ako sa kanya. Tapos yayakapin ko po siya ng mahigpit. Tapos sasabihin ko po, 'Papa, miss na po kita. Huwag ka na po ulit aalis ha?'" Tumahimik ang buong kwarto. Pati si Direk Manny, na sanay na sa mga drama, ay parang tinamaan. Si Tita Melds naman napatingin sa litrato ni Gray na nasa mesa. May kung anong pamilyar sa hugis ng mukha ng bata, sa kurba ng mga labi nito kapag nungunti at lalo na sa mga mata nitong nangungusat. Isang pagkakahawig na hindi maitatanggi. Salamat, Amber. Tatawagan na lang namin ng ninang mo, okay? Sabi ni Direk Manny, may kakaibang ngiti sa labi. Paglabas nila ng kwarto, niyakap agad ni Letty si Amber. "Ang galing-galing mo, inaanak. Sigurado ako, ikaw na yon." Hindi pa man sila nakakalayo, tinawag na ulit sila ng isang staff. "Miss Letty, pinapatawag po kayo ulit ni Direk Manny. Si Amber daw po, pasok na. Kailangan lang ayusin ang ilang papeles." Hindi makapaniwala si Letty. Ganon kabilis? Pero alam niya, nakita niya ang reaksyon ng panel. Si Amber parang talagang isinilang para sa role na iyon. Ang problema, paano niya ito sasabihin kay Sophia? Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Sophia, umubo-ubo si Letty. "Mars, may sasabihin sana ako sa'yo." "Ano yun, Mars? Parang importante?" Napansin ni Sophia ang kaba sa boses ng kaibigan. Si Amber naman ay masayang nagkwekwento tungkol sa malaking playhouse na maraming games. Huminga ng malalim si Letty. "Mars, yung pinuntahan namin ni Amber kanina, hindi talaga playhouse yon." Napatigil si Sophia. "Ano? Saan mo dinala ang anak ko, Letty?" Sa audition, Mars." "Audition?" Halos mapasigaw si Sophia. "Anong audition? Letty naman, sabi ko sa'yo ayoko, di ba?" Nagsimula ng mamuo ang inis at takot sa dibdib niya. "Mars, kasi yung para sa pelikula ni Gray Chavez, yung hinahanap nilang batang babae. At dinala mo si Amber doon nang hindi ko alam? Letty, alam mo ba yung ginagawa mo?" Nanginginig na ang boses ni Sophia. Ang lihim niya, ang pinakaiingatan niya, parang biglang nalagay sa alanganin. "Mars, nakuha si Amber." Isang salita lang yon, pero parang bombang sumubog sa harap ni Sophia. Ano? Si Amber ang napili, Mars. Siya yung gaganap na anak ni Grace sa pelikula. Hinawakan ni Letty ang kamay ni Sophia na nanginginig na. "Mars, alam kong magagalit ka, pero opportunity to para kay Amber. At saka, ang galing-galing niya kanina, Mars. Parang para sa kanya talaga yung role." Hindi alam ni Sophia ang mararamdaman. Gulat, takot, galit kay Letty. Pero may isang bahagi sa kanya na parang kinikiliti ng kakaibang pag-asa. Isang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Pero mas nangingibaro ang takot. Paano kung malaman ni Gray? Paano kung mag-cross ang landas nila? "Letty, hindi pwede. It's too late na ba? Pwede pa bang umatras?"
Umiling si Letty. Mars, nakapirma na ako ng paunang kontrata bilang guardian. At saka, sabi ni Derek, excited na silang makatrabaho si Amber. Bukas na bukas daw, may initial script reading at meet and greet with the cast. Bukas na. Agad-agad. Parang umikot ang paningin ni Sophia. Ang kapalaran, minsan talaga, mabilis mangusap. Dumating ang kinabukasan na parang isang panaginip o bangungot para kay Sophia. Hindi siya nakatulog ng ayos. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga posibleng mangyari. Paano niya haharapin si Gray? Makikilala pa kaya siya nito? At si Amber, paano kung may makapansin sa pagkakahawig nila? Sa studio, habang inaayusan si Amber sa isang maliit na dressing room, hindi mapakali si Sophia. Si Amber naman, excited na excited, lalo na nang makita ang sarili sa salamin na naka-costume na. "Mama, look, I'm a star na po," sabi ni Amber pumipihit-pihit. Pinilit ni Sophia na ngumiti. "Oo anak, ang ganda-ganda mo." Pero sa loob niya, parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. Maya-maya, may kumatok. "Sophia, Amber, ready na raw po kayo?" Nasa conference room na sila Direk at ang ibang cast. Parang nanigas ang mga paa ni Sophia. Ito na, oras na para harapin ang multo ng nakaraan. Huminga siya ng malalim. "Sige anak, tara na. Hawak ka lang kay mama ha." Pagpasok nila sa conference room, naroon na nga si Direk Manny, si Tita Melds at ilang pang mga artista na kasama sa pelikula. Pero ang agad na hinanap ng mga mata ni Sophia ay si Gray. At nandoon nga siya, nakaupo sa dulo ng mahabang lemesa, kausap ang isang writer. Nakatalikod ito sa gawin nila, pero kilalang kilala ni Sophia ang hubog ng kanyang likod. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay habang nagsasalita. "Ah, Sophia, Amber, halitayo, upo kayo," bati ni Direk Manny. "Everyone, this is Amber Reyes, our new child star, and her mom, Sophia." Lumingon si Gray. At sa sandaling iyon, tumigil ang mundo para kay Sophia. Ang mga mata nila, nagtama. Si Gray, 6 na taon. 6 na taon, pero parang kahapon lang. Ang mukhang iyon, na minsan niyang hinaplos, minsan niyang minahal. May ilang guhit na ng edad sa gilid ng mga mata nito, pero mas lalo lang itong nagpaguwapo. Ang mga matang iyon, na minsan ay puno ng pangarap at init, ngayon ay may bahid ng pagtataka at tila isang malayong kislap ng pagkilala. Hindi agad nakakilos si Gray. Nakatitig lang siya, una kay Amber, na ngayon ay nahihiyang nakatayo sa tabi ni Sophia, hawak ang kamay ng ina. May kung anong humaplos sa puso ni Gray nang makita ang bata. Ang mga mata nito parang pamilyar. Tapos, dahan-dahang umangat ang tingin niya kay Sophia. Si Sophia, ang babaeng nakatayo sa harap niya. Pamilyar ang tindig, ang paraan ng paghawak sa kamay ng anak. At ang mga matang iyon, mga matang, minsan na ring tinitigan niya ng malapitan. Nanlaki ang mga mata ni Gray. Ang pagtataka ay napalitan ng gulat. Ang bibig niya, bahagyang bumuka na parang may gustong sabihin pero walang lumalabas na salita. Si Sophia na 6 na taon nang nawala sa buhay niya. Ang Sophia na iniwan siyang walang paalam. Si Sophia na ngayon ay may kasamang batang babae. Isang batang kamukhang-kamukha niya. Hindi na malayan ni Sophia na napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Amber. Ang puso niya kumakaripas. Ang hangin parang ninakaw sa kanyang baga. Ang mga salita nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang matinis na tunog sa kanyang tenga. Gulat, takot. Ang dalawang emosyong iyon ang bumalot sa buong pagkatao niya. Ang lihim na pinakatago-tago niya ngayon nasa bingit ng pagkakabunyag, sa harap mismo ng taong pinakainiiwasan niya. Si Gray, sa kabilang banda, ay parang napako sa kinauupuan. Ang kaninang kaswal na postura biglang nanigas. Ang mga mata niya hindi maalis kay Sophia, pagkatapos ay bababa kay Amber, tapos babalik ulit kay Sophia. Paulit-ulit. Parang ni inaalala. Parang may pinagtatagni-tagni mga piraso ng isang lumang palaysipan. Si Sophia, hindi siya maaaring magkamali. Ang mga alaala, kahit pilit niyang ibinaon, ay biglang nagsiahon. Ang mga gabing iyon sa coffee shop, ang mga tawanan, ang mga pangarap na pinagsaluhan nila, kahit saglit. At ang huling gabi, Gray,
Okay ka lang, iho? Si Tita Melds ang bumasag sa namumuong tensyon. Napansin nito ang kakaibang reaksyon ng alaga. Napansin din ng lahat nang nasa kwarto ang biglaang katahimikan, ang tila kuryanteng dumaloy sa pagitan ng dalawa. Napalunok si Gray, pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. Yes tita, sorry, medyo nagulat lang. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Sofia, pagkatapos ay kay Amber, welcome to the team Amber, and Sofia. Ang pangalan ni Sofia parang dumaan muna sa lalamunan niya bago tuluyang lumabas. Si Sofia naman, naramdaman ang titig ng lahat sa kanya. Gusto niyang magtago, gusto niyang hilahin si Amber palabas ng kwartong iyon. Pero alam niyang hindi pwede. Nakapirma na sila. Ito na, kailangan niyang panindigan. Salamat po. Nautal niyang sagot, hindi makatingin ng diretso kay Gray. Niyakap niya ng mahigpit si Amber. Sige, upo na kayo, Sofia, Amber. Sabi ulit ni Direk Manny na tila sinusubukang pagaanin ang atmosphere. Simulan na natin ang script reading para makapag-familiarize na si Amber sa role niya at para makita na rin natin ang chemistry nila ni Gray. Chemistry. Ang salitang iyon ay parang sampal kay Sofia. Chemistry na minsan nang nag-apoy sa pagitan nila ni Gray at ang bunga nun ay ang batang hawak-hawak niya ngayon. Naupo sila sa bakanteng upuan, medyo malayo kay Gray. Si Amber, walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ng sikat na aktor, ay masayang kinuha ang script na iniabot sa kanya. Wow, Mama! May picture ko po dito! Sinubukang ngumiti ni Sofia. Oo, anak, ikaw yan. Nagsimula ang script reading. Bawat linya ni Gray, lalo na kapag eksena niya ang karakter ng kanyang anak, ay parang mga patalim na tumutusok sa puso ni Sofia. Ang mga salitang, "Anak, mahal kita, ikaw ang buhay ko." Lahat iyon sinasabi ni Gray sa script, pero para kay Sofia, naririnig niya iyon sa ibang konteksto. Si Gray naman, habang binabasa ang script, ay hindi maiwasang sumulyap-sulyap kay Amber. Ang boses ng bata, ang paraan nito ng pagbigkas ng mga linya, may kung anong kurot sa puso niya. At sa bawat sulyap niya kay Amber, hindi niya maiwasang mapatingin din kay Sofia. Ang babaeng iyon, paano nangyari ito? Bakit ngayon lang sila ulit nagkita? At bakit may kasama siyang anak na kamukha niya? Ang mga tanong ay nagsisimula ng mamuo sa isip niya, mga tanong na kailangan niyang masagot. May isang eksena sa script kung saan kailangang yakapin ni Gray ang kanyang anak. Nang basahin nila ang parting iyon, si Amber sa kanyang kawalang malay ay tumingin kay Gray at ngumiti. Tito Gray, yayakapin po kita? Napatingin si Gray sa bata, sa mga matang iyon na parang salamin ng sarili niyang mga mata noong bata pa siya. May kung anong mainit na dumaloy sa kanyang ugat. Oo naman, Amber. Sabi niya, sinubukang maging natural ang boses. Pero bago pa man makalapit si Amber, biglang nagsalita si Sofia. Direk, pwede po bang mamaya na lang yung mga physical scenes? Medyo pagod pa po yata si Amber sa biyahe. Palusot niya kahit alam niyang halatang-halata ang panginginging ng boses niya. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang maramdaman ang posibleng koneksyon na mabuo sa pagitan ng mag-ama kahit sa harap lang ng kamera. Napatingin si Direk Manny kay Sofia pagkatapos kay Gray na bahagyang kumunot ang noo. Okay, sige. We'll take it slow. For now, familiarize muna natin si Amber sa lines niya. Natapos ang script reading na punong-puno ng tensyon. Si Sofia gustong-gusto nang umuwi. Si Gray gustong-gusto nang kausapin si Sofia ng masinsinan pero alam niyang hindi ito ang tamang oras at lugar. Paglabas nila ng conference room, hinabol ni Tita Melds si Sofia. Sofia, iha. Lumingon si Sofia, kinakabahan. Po, Tita Melds, pwede ba tayong mag-usap saglit? Sa opisina ko lang. Walang nagawa si Sofia kundi sumunod. Iniwan niya muna si Amber kay Letty na kanina pang naghihintay sa labas na may nag-aalalang tingin. Sa opisina ni Tita Melds, pinaupo siya nito. Sofia, matagal na kayong magkakilala ni Gray, di ba? Direktsyang tanong ng manager. Napalunog si Sofia. Hindi niya alam kung paano sagutin. Ang pagsisinungaling ba ay mas makakabuti? Opo, tita. College pa po kami noon sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Tumango si Tita Melds.
I see. Matagal na rin yun. 6-7 taon na siguro? Opo, mahinang sagot ni Sofia. Alam niya kung saan pupunta ang usapan. Si Amber, ang ganda niyang bata. At napansin ko, pati si Direk Manny, may hawig siya kay Gray, lalo na yung mga mata. Tinitigan ni Tita Meld si Sofia mata sa mata. Isang titig na parang sinusuri ang bawat reaksyon niya. Hindi nakaimik si Sofia. Ang mga kamay niya nagsimulang mamasa. Sofia, iha? Sabi ni Tita Mills, mas malumanay na ngayon ang boses. Hindi ako magtatanong ng mga bagay na ayaw mong sagutin. Pero bilang manager ni Gray at bilang kaibigan na rin niya, gusto ko lang siguraduhin na walang magiging problema ang pelikulang ito. This project is very important to him. Naiintindihan ko po, tita. Sabi ni Sofia, pinipilit na maging matatag. Wala po kayong dapat ipag-alala. Professional po kami. Gagawin po namin ni Amber ang lahat para maging successful ang pelikula. Mabuti kung ganoon. Ngumiti si Tita Melz, isang ngiting hindi pa rin kumbinsido. Pero Sofia, isang bagay lang. Kung mayroon mang, anumang bagay na kailangan naming malaman, sana masabi mo sa amin para maagapan natin. Tumango lang si Sofia. Gusto na niyang lumabas ng opisinang iyon. Pakiramdam niya, nasusukol siya. Pagkatapos ng araw na iyon, ang una at pinakamahirap na araw sa set, umuwi sina Sofia at Amber na parehong pagod. Si Amber pagod sa excitement, si Sofia pagod sa pag-aalala at pagtatago. Habang natutulog si Amber, niyakap ito ni Sofia ng mahigpit. Anak, anong gagawin ni Mama? Bulong niya. Ang kapalaran nga naman, mapaglaro. Ang casting call na inaakala niyang simpleng audition lang ay naging isang casting call ng kapalaran, isang pagtatagpong yumanig sa pundasyon ng buhay na pilit niyang itinayo. Ang gulat ay unti-unting napapalitan ng takot. Takot sa kung anong susunod na mangyayari. Takot na baka ang lihim na iningatan niya ng 6 na taon ay bigla na lang gumuho at sa pagguhong iyon, madamay ang inosenteng puso ng kanyang anak. Sa kabilang dako, si Gray Chavez, habang mag-isang nakaupo sa kanyang veranda, hawak ang isang baso ng alak ay hindi mapakali. Ang mukha ni Sofia at lalo na ang mukha ni Amber ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. May kung anong nagsasabi sa kanya na hindi ito simpleng pagkakataon lang. May mas malalim na dahilan at determinado siyang alamin kung ano iyon. Ang unang pagtatagpo ay tapos na, ngulit ang tunay na drama ay ngayon pa lang magsisimula. Ang mga pader na itinayo ni Sofia ay nagsisimula ng subukan ng tadhana. Ang mga sumunod na araw sa set ay naging isang masalimuot na sayaw ng pagkukunwari at pag-iwas para kay Sofia. Bawat umaga, sa pagpasok nila ni Amber sa location, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, isang pamilyar na kaba na hindi na yata siya iiwanan. Mars, ano ba kasing nangyari kahapon? Pag-uwi niyo, para kang nakita ng multo. Usisa ni Letty nang minsang madalaw niya sila Sofia sa set. Pasimple siyang lumapit habang si Amber ay nasa makeup chair, tuwang-tuwa sa atensyon ng mga stylist. Huminga ng malalim si Sofia. Si Gray, Mars, nandoon siya. Nagkita kami. Ay syunga, malamang Mars, pelikula niya yon, alangan namang wala siya. Pilosopong sagot ni Letty. Ang ibig kong sabihin, anong nangyari? Nagkausap kayo? May sinabi ba siya? May nahalata ba siya? Sunod-sunod na tanong nito, halatang halata ang pagkachismosa. Hindi kami nagkausap ng masinsinan, pero yung tingin niya Mars, parang alam mo na, lalo na pag tinitingnan niya si Amber. Napahawak si Sofia sa kanyang sentido. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong umatras pero sabi ni Direk Manny, hindi na raw pwede. Committed na raw si Amber. Mars naman, bakit ka aatras? Ito na yun no, chance na to. Anong chance, Letty? Chance na masira ang tahimik naming buhay? Chance na malaman ni Amber ang totoo sa paraang hindi pa siya handa? Nagsimulang mangilid ang luha ni Sofia. Kasalanan mo to kung hindi mo dinala si Amber sa audition na yun. Hoy Mars, wag mo akong sinisisi. Ginawa ko lang yon kasi gusto kong magkaroon ng magandang future si Amber. At saka, malay mo, ito na yung paraan para magkaayos kayo ni Gray, para magkaroon ng tatay si Amber. Umiling si Sofia. Hindi ganun kadali yun, Letty. 6 na taon. 6 na taon akong nanahimik. Paano ko sasabihin sa kanya ngayon? At paano
Paano kung hindi niya matanggap? Ang takot na iyon ang bumabalot kay Sofia sa bawat eksena ni Amber kasama si Gray. Pinipilit niyang maging normal, ngumiti sa mga staff, makipagkwentuhan sa ibang mga nanay ng child actors, pero ang mga mata niya palaging nakabantay kay Gray at Amber. Si Gray naman, sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ang kakaibang koneksyon kay Amber. Ang bata ay bibo, matalino, at higit sa lahat, may natural na chemistry sila sa harap ng kamera. Ang mga eksena nila bilang mag-ama ay dumadaloy ng natural na parang hindi sila umaarte. Tito Gray, tanong ni Amber isang araw habang break nila, favorite niyo po ba yung ice cream na cookies and cream? Nakaupo sila sa ilalim ng isang puno medyo malayo sa iba. Napanghiti si Gray. Oo, Amber, paano mo nalaman? Kasi po, yun din po yung favorite ni Mama. Tapos po, sabi ni Mama, pag kumakain daw po ako noon, para daw po akong maliit na version niya. Natigilan si Gray. Isang maliit na detalye, pero parang may kung anong kumislot sa isip niya. Cookies and cream, paborito rin niya iyon. At paborito rin ni Sofia. Naalala niya, noong mga panahong nagkikita pa sila, madalas silang kumain noon. Talaga? Mahilig din pala si mama mo sa cookies and cream? Sabi ni Gray, sinubukang itago ang namumuong intriga sa boses. Ano pa bang mga paborito ni mama mo? Masayang nagkwento si Amber tungkol sa mga hilig ni Sofia. Ang pagbabasa ng libro, ang pakikinig sa mga lumang kanta, ang pagluluto ng sinigang. Mga simpleng bagay, pero para kay Gray, bawat detalye ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Mga pirasong tumuturo sa isang direksyon na pilit niyang iniiwasang isipin, pero hindi niya mapigilan. Sa kabilang banda, si Sofia, habang pinapanood sila mula sa malayo, ay nakakaramdam ng selos. Isang selos na hindi niya maintindihan. Selos ba dahil unti-unti nang nagiging malapit si Amber kay Gray? O selos dahil nakikita niya ang anino ng dating Gray sa pakikitungo nito sa bata? Ang Gray na minsan niyang minahal? At may konting tampo. Tampo dahil parang ang dali lang para kay Gray na makipag-bonding kay Amber. Samantalang siya, 6 na taon niyang mag-isang pinalaki ang bata. Isang hapon, habang nang-set up ang crew para sa susunod na eksena, nagkaroon ng pagkakataon si Gray na makita ang bag ni Amber na naiwan sa isang upuan. Hindi niya sinasadya pero nahagip ng tingin niya ang isang maliit na photo album na bahagyang nakausli mula sa gilid ng bag. Dahil sa kuryosidad at sa isang hindi maipaliwanag na tulak, kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang binuklat, mga litrato ni Amber mula sanggol. Ang cute nitong muka, ang bilugang mga mata, ang maliit na ilong. Habang tinitignan niya ang mga larawan, lalong lumalakas ang kabog sa dibdib niya. May isang partikular na litrato. Si Amber, mga ilang buwan pa lang siguro, nangangiti habang karga-karga ni Sofia. Ang ngiti ni Amber, parang salamin ng sarili niyang ngiti noong bata pa siya. At ang mga mata, walang duda. Gray, anong ginagawa mo? Napapitlag si Gray. Si Sofia, nakatayo sa likuran niya, ang mga mata ay nagliliyag sa galit at takot. Agad niyang isinara ang album at ibinalik sa bag. Sofia, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Naiwan kasi ni Amber yung bag niya. Nautal niyang paliwanag. Kahit na, wala kang karapatan pakialaman ang gamit ng anak ko. Halos pabulong pero marin ang pagkakasabi ni Sofia. Ayaw niyang makatawag ng pansin. Hinablot niya ang bag ni Amber. Sofia, sandali lang. Pigil ni Gray, hinawakan ito sa braso. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Gray, sabi ni Sofia, pilit na inaalis ang kamay nito. Artista ka, direktor ang anak ko sa pelikula mo, hanggang doon lang yon. Hindi, Sofia. Alam mong hindi lang yon. Ang mga mata ni Gray ay puno ng mga tanong, ng hinanakit, ng isang bagay na hindi pa niya masabi. Si Amber, kamukha ko siya, Sofia. Huwag mo nang itanggi. Naniga si Sofia. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang kinatatakutan niyang marinin. Nagkakamali ka, Gray. Marami lang talagang magkakamukha sa mundo. Pilit niyang pinatatag ang boses. Sofia, please. Pwede ba, Gray? Lubayan mo na kami. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin.
Tinalikuran niya si Gray, dala-dala ang bag ni Amber at ang mas mabigat pang lihim sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa maliit na tent na nagsisilbing waiting area nila. Doon, umiyak siya ng tahimik. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho. Ang bawat eksena ng mag-ama sa harap ng kamera, ang bawat tanong ni Amber tungkol kay Gray, ang bawat sulyap ni Gray na puno ng kahulugan, lahat iyon ay parang mga maliliit na martilyong pumupukpok sa kanyang depensa. Nahihirapan na siyang itago ang totoo. Ang pag-ibig na minsan niyang nararamdaman para kay Gray, kahit pilit niyang ibinabaon, ay parang isang maliit na baga na hindi namamatay, na hinihipan ng hangin ng kasalukuyan. Ang takot na baka masaktan si Amber, ang takot na baka muling masaktan ang sarili niyang puso. Nasa pagitan siya ng dalawang mundong iyon. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng shooting, habang mahimbing nang natutulog si Amber sa tabi niya sa kanilang maliit na kwarto sa bahay, tinitigan ni Sofia ang muka ng anak. Ang mga mata, ang ilong, ang labi, lahat may bakas ni Gray. Paano niya nagawang itago ito ng ganito katagal? At para saan pa? Para protektahan si Amber o para protektahan ang sarili niya sa sakit ng nakaraan? Nasa pagitan siya ng dalawang mundong iyon. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng shooting, habang mahimbing nang natutulog si Amber sa tabi niya sa kanilang maliit na kwarto sa bahay, tinitigan ni Sofia ang muka ng anak. Ang mga mata, ang ilong, ang labi, lahat may bakas ni Gray. Paano niya nagawang itago ito ng ganito katagal? At para saan pa? Para protektahan si Amber o para protektahan ang sarili niya sa sakit ng nakaraan? Anak, patawarin mo si Mama, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Amber. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa to kayang itago. Samantala, si Gray ay lalong hindi mapakali. Ang mga nakita niya sa photo album, ang mga reaksyon ni Sofia, ang sarili niyang damdamin tuwing kasama si Amber, lahat iyon ay sumisigaw ng isang katotohanan na hindi niya na maaaring baliwalain. Kinausap niya si Tita Melz. "Tita, may itatanong ako sa'yo at gusto ko yung totoo lang." Napabuntong hinga si Tita Melz. Alam na niya kung ano ang itatanong ng alaga. Tungkol ba to kay Sofia at Amber? Kilala mo ba si Sofia noon pa, tita? Bago pa kami nagkahiwalay? Umamin si Tita Melz. Oo, Gray. Nakwento kanya sa akin noon. Mga panahong masaya ka pa. May alam ka ba, tita? May alam ka ba tungkol kay Amber? Diretsong tanong ni Gray. Ang boses ay may bahid ng desperasyon. Umiling si Tita Melz. Wala akong direktang alam, Gray. Pero bilang babae at bilang nakakakilala sa'yo at kay Sofia noon, may kutob ako. Isang malakas na kutob. Ang kutob na iyon. Ang kutob na unti-unti nang nagiging katiyakan sa puso ni Gray. Ang pagkukunwari ay hindi na sapat. Ang pag-iwas ay lalo lang nagpapalala sa sitwasyon. Ang tensyon sa set ay ramdam na ng lahat kahit hindi nila alam ang tunay na dahilan. Ang mga ngiti ay pilit, ang mga tawanan ay may alinlangan. Ang pelikulang ginagawa nila, ang tanging hiling, ay tungkol sa paghahanap ng isang ama sa kanyang anak. Isang kwentong nagiging masakit na katotohanan sa likod ng kamera. Malapit nang sumabog ang lahat. Ang lihim na pilit itinatago ay tulad ng tubig na umaapaw sa isang baso. Isang patak lang at lahat ay mabubunyag. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng karaniwang araw sa set. Maaga ang call time, abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Ngulit may kakaibang bigat sa hangin, isang premonisyon na tila may mahalagang mangyayari. Si Sofia, mas tahimik kaysa dati. Ang mga mata ay may bakas ng puyat at pag-aalala. Si Gray naman, bagamat propesyonal sa harap ng iba, ay hindi maitago ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyong alamin ang katotohanan. Ang eksenang kukunan nila ay isa sa mga pinaka-emosyonal na bahagi ng pelikula. Ito yung tagpo kung saan ang karakter ni Gray, matapos ang matagal na paghahanap, ay muling makakapili ang kanyang anak na ginagampanan ni Amber. Isang eksenang dapat ay puno ng luha at saya. Okay, ready na tayo. Sigaw ni Direk Manny. Amber, Gray, positions please. Tandaan nyo ha, this is the moment. Lahat ng emotions ibuhos na. Pumuesto si Amber sa isang sulok ng set na kung wari ay isang abandonadong parke.
Si Gray naman ay dahan-dahang lalapit mula sa kabilang direksyon. Ang kamera nakafocus sa kanilang dalawa. Action! Nagsimulang maglakad si Gray, ang mukha ay nagpapakita ng pag-asa at kaba. Si Amber, nang makita ang paparating na ama, ay dahan-dahang tumayo, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pananabik. Ang mga linyang dapat nilang bitawan ay nasa script, pero sa sandaling iyon, tila may sariling isip ang kanilang mga puso. Palapit ng palapit si Gray. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unti nang umuunti. Nakikita na niya ng malinaw ang mukha ni Amber, ang mga matang iyon, ang mga labing iyon. Parang tumigil ang oras. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng matinding emosyon ng eksena, sa halip na ang nakasulat na linya, isang salita ang natural na lumabas sa bibig ni Amber, isang salitang mula sa kaibuturan ng kanyang musmus na puso. Tatay? Halos pabulong lang, pero sa katahimikan ng set, umalingaw-ngaw iyon na parang kulog. Natigilan si Gray, parang may kung anong mainit na dumaloy sa buong katawan niya. Ang salitang iyon, tatay, hindi Tito Gray, hindi ang pangalan ng karakter niya, kundi tatay. Isang salitang matagal na niyang pinapangarap marinig, pero hindi sa ganitong paraan, hindi sa ganitong pagkakataon. Pati si Amber, nagulat sa sarili niyang sinabi. Napatingin siya kay Sofia na nasa gilid, nanlalaki ang mga mata, ang bibig ay bahagyang nakaawang sa pagkabigla. Kat, sigaw ni Direk Manny, medyo naguguluhan pero kasabay nito ay may nakitsitang magic sa nangyari. Amber, that was good, very natural. Pero di ba dapat ang line mo ay, ikaw po ba ang? Pero si Gray hindi na nakikinig. Ang mga mata niya nakatutok kay Amber, pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Sofia. Ang gulat sa mukha ni Gray ay napalitan ng isang matinding realisasyon. Ang lahat ng mga pira-pirasong palaisipan, ang pagkakahawig, ang mga paboritong pagkain, ang mga kilos, ang mga tingin ni Sofia, at ngayon ang salitang tatay mula mismo kay Amber, lahat ay nagtutugma. Sofia, sabi ni Gray, ang boses ay mababa at nanginginig. Lumakad siya palapit kay Sofia, hindi na pinansin ang mga tao sa paligid. Sofia, kailangan nating mag-usap, ngayon na. Naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito na, ang sandaling kinatakutan niya. Gray, dito sa set, maraming tao. Wala akong pakialam, mariing sabi ni Gray. Hinawakan niya si Sofia sa braso, hindi mahigpit pero may diin. Sa trailer ko, ngayon na. Hinila niya si Sofia, hindi nahintay ang sagot nito. Si Direk Manny at ang iba pang staff nagkatinginan, ramdam nila ang tensyon. Okay, take 5 muna tayo everyone, mag-break muna tayo, sabi ni Direk, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Sa loob ng trailer ni Gray, binituan niya si Sofia. Hinarap niya ito, ang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong emosyon, galit, sakit, pagtataksil, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. 6 na taon, Sofia. Nagsimula si Gray, ang boses ay kalmado pero may bigat. 6 na taon mo siyang itinago sa akin. 6 na taon akong namuhay na hindi alam na may anak ako. Napayuko si Sofia. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Gray, I can explain. Explain? Anong i-explain mo, Sofia, na yung datang yon na kamukhang kamukha ko na tumawag sa aking tatay ng buong naturalesa ay hindi ko anak? Ganun ba? Sarkastiko ang tono ni Gray. Hindi sa ganon. Sofia, tingnan mo ako, sigaw ni Gray, hindi na napigilan ng emosyon. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin ang totoo. Ako ba ang ama ni Amber? Ang tanong na iyon, ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Sofia. Tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tumingala siya, sinalubong ang mga mata ni Gray. Oo. Isang salita lang, pero sapat na para gumuho ang mundo nilang dalawa. Oo, Gray, ikaw ang ama ni Amber. Parang sinampal si Gray ng katotohanan. Kahit na may kutob na siya, iba pa rin kapag narinig na niya mismo mula kay Sofia.
Ang galit ay mas lalong sumidi, pero kasabay nito may isang parte sa kanya na parang nabunutan ng tinik. Ang matagal ng katanungan ay nasagot na, pero ang sagot ay masakit. Bakit, Sofia? Ang boses ni Gray ay basag na. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ipinagkait sa akin ang karapatang makilala ang sarili kong anak? Bakit mo ipinagkait sa kanya ang karapatang magkaroon ng ama? Natakot ako, Gray. Humahagulgol na si Sofia. Noong mga panahong yon, nagsisimula ka palang sumikat. Ayokong maging hadlang sa'yo. Ayokong isipin ng mga tao na ginagamit lang kita, na naghahabol ako sa pera mo. Natakot ako sa sasabihin ng iba. Sa sasabihin ng iba, yon ang mas inintindi mo kesa sa nararamdaman ko, kesa sa kapakanan ng anak natin? Hindi makapaniwala si Gray. Hindi mo ba naisip na baka gusto kong malaman? Na baka gusto kong maging parte ng buhay niya? Hindi ko alam, Gray. Gulong-gulo ako noon. Bata pa tayo. Akala ko mas makakabuti kung lalayo na lang ako, kung palalakihin ko siyang mag-isa. Mas makakabuti? Tumawa si Gray ng mapait. Tingnan mo tayo ngayon, Sofia. Ito ba yung mas makakabuti? Nagtataguan tayo ng lihim? Nagsisinungaling tayo sa sarili nating anak? At ako, 6 na taon akong naging tanga, hindi alam na may isang batang naghihintay sa akin. Ang sakit sa bawat salita ni Gray ay parang mga kutsilyong tumatarok sa puso ni Sofia. Alam niyang may kasalanan siya, alam niyang nagkamali siya, pero hindi niya alam kung paano pa itatama ang lahat. Gray, patawarin mo ako, umiyak na si Sofia. Alam kong mali ako, pero maniwala ka, ginawa ko ang lahat para kay Amber. Pinalaki ko siyang mabuting bata, mahal na mahal ko siya. Mahal mo siya? Sarkastiko ulit si Gray. Pero hindi mo siya binigyan ng pagkakataon makilala ang tatay niya. Hindi mo siya binigyan ng buong pamilya. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit para kay Sofia dahil alam niyang totoo. Hindi na kinaya ni Gray. Ang galit, ang sakit, ang pagkadismaya, lahat ay bumuhos. Hindi ko na kaya to, Sofia. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Lumakad siya patungo sa pinto ng trailer. Hindi ko na gagawin ang pelikulang ito. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ano? Gray, hindi mo pwedeng gawin yan. Paano si Amber? Paano ang mga tao sa set? Bakit, Sofia? Nag-aalala ka ba sa pelikula? O nag-aalala ka dahil mabubunyag na ang lahat? Mapait na tanong ni Gray. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwang tula at umiiyak si Sofia. Ang balita ng biglaang pag-walkout ni Gray ay mabilis na kumalat sa set. Nagkagulo ang lahat. Si Direk Manny, si Tita Melds, lahat ay sinusubukang kausapin si Gray, pero hindi ito nagpapatinag. Nagkulong ito sa kanyang sasakyan, ayaw makipag-usap kahit kanino. Si Amber, na kanina pa nagtataka kung bakit nawala ang kanyang tatay sa eksena at ang kanyang mama, ay lumapit kay Letty. Ninang, nasaan po si Tito Gray? Bakit po umiiyak si Mama? Hindi alam ni Letty kung anong isasagot. Niyakap na lang niya ang inaanak. Shh, Amber, magiging okay din ang lahat. Pero sa puso niya, alam niyang malayo pa iyon sa katotohanan. Ang lihim ay nabunyag na. Ngunit ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng mas malaking gulo, ng mas matinding sakit. Ang galit ni Gray ay hindi basta-basta mapapawi. Ang takot at pagsisisi ni Sofia ay lalo pang lumalim. At si Amber, ang inosenteng bata sa gitnang lahat, ay unti-unti nang nararamdaman na may hindi tama, na may problemang hindi niya maintindihan. Ang set na dati puno ng ingay at sigla ay nabalot ng katahimikan at tensyon. Ang tanging hiling na pelikula ay nanganganib na hindi na matuloy. Ang pangarap ni Amber na maging artista, ang pangarap ni Sofia na magkaroon ng tahimik na buhay, ang pangarap ni Gray na makahanap ng koneksyon, lahat ay biglang nagkalamat. Ang katotohanan minsan ay mapait, at ang pagtanggap dito ay masakit. Ngunit ito rin ang unang hakbang patungo sa posibleng paghilom. Ngunit kailan at paano mangyayari iyon, walang nakakaalam. Sa mayon, ang namamayani ay galit, gulat at isang napakalalim na lungkot. Lumipas ang ilang linggo na puno ng alinalangan at katahimikan sa set ng Ang Taming Hiling. Matapos ang komprontasyon at ang pag-amin ni Sofia,
Naging yelo ang pakikitungo ni Gray sa lahat, lalo na kay Sofia. Pilit siyang kinukumbinsi ni Direk Manny at Tita Melds na ipagpatuloy ang pelikula. Alang-alang sa mga taong nakasalalay dito ang trabaho at alang-alang na rin sa kontratang pinirmahan niya. Pumayag si Gray, pero may kondisyon. Gagawin niya ang trabaho niya bilang aktor, pero hanggang doon na lang. Walang personalan, walang usapan sa labas ng script. Para kay Sofia, bawat araw sa set ay isang parusa. Ang dating kaba ay napalitan ng matinding pighati. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Gray sa tuwing magkakasalubong sila. Isang sakit na alam niyang siya ang may kagagawan. Si Amber naman, bagamat bata, ay nararamdaman ang lamig sa pagitan ng kanyang ina at ng tito Gray niya. Madalas siyang magtanong kung bakit hindi na sila nagkukulitan, kung bakit parang laging malungkot si mama niya. Mga tanong na hindi masagot ni Sofia ng diretsyo. Mama, galit po ba si Tito Gray sa akin? Minsan ay tanong ni Amber habang magkatabi silang nakaupo sa waiting area. Niyakap ni Sofia ang anak. Hindi anak, hindi sa'yo galit si Tito Gray. May hindi lang sila na pagkaintindihan ni Mama. Pinipigilan niyang maiyak. Sana po magbati na kayo ni Tito Gray. Miss ko na po yung ngiti niya. Sabi pa ng bata na lalong nagpadurog sa puso ni Sofia. Isang hapon, habang kinukuna ng isang eksena sa ilalim ng matinding sikat ng araw, biglang nanghina si Amber. Namumutla ito at pawis na pawis. Amber, anak, okay ka lang? Tanong ni Sofia na agad lumapit. Mama, medyo nahihilo po ako, sabi ni Amber bago ito biglang nawalan ng balanse. Mabuti na lang at mabilis siyang nasalo ni Sofia. Amber! Amber! Sigaw ni Sofia na tataranta. Napatigil ang lahat sa set. Si Gray na nasa kabilang dako at naghahanda para sa susunod niyang eksena ay agad na napalingon sa narinig na sigaw. Nang makita niya si Sofia na karga-karga si Amber na walang malay, parang may kung anong humila sa kanya. Hindi niya namalayan, tumatakbo na siya palapit. Anong nangyari? Tanong ni Gray. Ang boses ay puno ng pag-aalala, nakalimutan ang yelong namamagitan sa kanila ni Sofia. Hindi ko alam, bigla na lang siyang nahilo tapos nawalan ng malay. Umiiyak na si Sofia. Walang sabi-sabi, kinuha ni Gray si Amber mula sa mga bisig ni Sofia. Dalhin natin siya sa ospital, sigaw niya sa mga staff. Tumawag kayo ng ambulansya o kung wala, yung service van, bilisan nyo. Ang dating galit at pagtatampo ni Gray ay pansamantalang nawala, napalitan ng matinding takot at pag-aalala para sa bata, para sa anak niya. Sa ospital, hindi mapakali si Gray habang naghihintay sila sa labas ng emergency room. Si Sofia naman ay walang tigil sa pag-iyak, sinisisi ang sarili. Si Letty, na sumunod agad sa ospital, ay pilit siyang pinapakalma. Lumabas ang doktor. Sino po ang magulang ng bata? Ako po ang ina, mabilis na sagot ni Sofia. Ako po ang ama, sabi ni Gray. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan, pero may diin at katiyakan. Napatingin sa kanya si Sofia, gulat. Okay, Mr. and Chavez po, Gray Chavez at Sofia Reyes, sagot ni Gray. Okay, over-fatigue and dehydration po ang nangyari kay Amber. Medyo mataas din ang lagnat niya. Kailangan siyang ma-admit for observation and hydration. Pero she's stable now, makikita niyo na siya pag nailipat na sa kwarto. Nakahinga sila ng maluwag. Nang mailipat ki Amber sa isang private room, agad silang pumasok. Nakaswero ang bata, mahimbing na natutulog. Umupo si Sofia sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng anak. Si Gray naman, nakatayo lang sa may paanan ng kama, pinagmamasdan ang natutulog na mukha ni Amber. Ang mga mata ni Amber, kahit nakapikit ay kamukhang-kamukha niya. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagkurba ng mga labi. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang walang malay na anak, naramdaman ni Gray ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang tunay, dalisay at walang kondisyong pagmamahal ng isang ama. Ang lahat ng galit niya kay Sofia, ang lahat ng sakit ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan at alagaan ang batang nasa harap niya. Naiwan silang dalawa ni Sofia sa kwarto nang lumabas sandali si Letty para bumili ng pagkain. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging ang mahinang tunog ng hospital equipment ang maririnig. Salamat Gray, basag ni Sofia sa katahimikan, hindi tumitingin kay Gray.
salamat sa pagdala mo sa kanya dito. Sa pag-amin mo na ikaw ang ama. Lumapit si Gray, umupo sa silyang nasa kabilang gilid ng kama. Wala kang dapat ipagpasalamat, Sofia. Anak ko siya, karapatan ko at responsibilidad ko na alagaan siya. Muling katahimikan. Gray, muling nagsalita si Sofia. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo at lalo na kay Amber. Tumingin si Gray kay Sofia. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi, ng sakit. Ang Sofia na nakilala niya noon, ang Sofia na masayahin at puno ng pangarap ay parang nabura ng mga taon ng pagtatago at pag-aalala. Sofia, sabi ni Gray, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi ko itinatanggi. Galit ako. Sobrang galit. Nasaktan ako. Pakiramdam ko, pinagkaitan ako ng 6 na taon na dapat sana ay kasama ko siya, na nakikita ko siyang lumalaki. Tumango si Sofia, lalong yumuko. Alam ko. Pero nagpatuloy si Gray habang tinitingnan ko siya kanina, habang karga-karga ko siya papunta dito, lahat ng galit na yon parang unti-unting nawawala. Ang nangingibabaw, yung takot na baka may mangyaring masama sa kanya, at yung pagnais na makabawi. Napatingin si Sofia kay Gray, may namumuong pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi magiging madali, Sofia, sabi ni Gray. Hindi basta-basta mabubura yung 6 na taon. Marami tayong kailangang ayusin, marami akong kailangang habulin. Naiintindihan ko, Gray. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. Para maging pamilya tayo. Para kay Amber. Ang salitang pamilya ay may kakaibang tamis sa pandinig ni Sofia. Isang flashback ang biglang pumasok sa isip ni Gray. Ang huling gabi nila ni Sofia. Ang gabi bago ito biglang naglaho. Nasa isang maliit na beach resort sila sa Batangas, regalo ng isang kaibigan. Nagkwekwentuhan sila sa ilalim ng mga bituin pagkatapos ng isang masayang araw ng paglangoy at tawanan. Pangarap ko, Gray, sabi ni Sofia noon habang nakasandal sa balikat niya, magkaroon ng simpleng pamilya, isang bahay na puno ng tawanan, mga anak na makulit. Pangarap ko rin yun, Sofia, sagot ni Gray, hinahaplos ang buhok nito. At gusto ko, ikaw ang kasama ko sa pangarap na yon. Ang alaala ay nagdulot ng kirot sa puso ni Gray, pero kasabay nito ay isang maliit na ngiti. Ang mga pangarap na iyon nasira ng mga maling desisyon, ng takot, ng pride. Pero marahil, hindi pa huli ang lahat. Sofia, sabi ni Gray, pwede ba? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Pagkakataong maging ama kay Amber? Pagkakataong ayusin natin to? Ang mga mata ni Sofia ay napuno ng luha, pero ngayon, luha na ng pag-asa. Tumango siya. Oo, Gray. Oo. Sa mga sumunod na araw sa ospital, unti-unting nagbago ang lahat. Si Gray, palaging naroon, nagbabantay kay Amber, nagpapakain, nagbabasa ng kwento. Si Sofia, sa una ay medyo naiilang pa, pero unti-unti nang nagiging komportable sa presensya ni Gray. Nakikita niya ang effort nito, ang sinseridad sa mga mata nito. Si Amber, nang magising at makita ang Tito Gray niya na nag-aalaga sa kanya, ay hindi maitago ang saya. Tito Gray, di ka na po galit kay Mama? Ngumiti si Gray, hinaplos ang buhok ng anak. Hindi na, Amber. At simula ngayon, hindi na Tito Gray ang itatawag mo sa akin, okay? Pwede mo na akong tawagin, Tatay. Ang ngiti ni Amber ay parang araw na sumikat pagkatapos ng mahabang bagyo. Talaga po, Tatay? Niyakap niya si Gray ng mahigpit. Yehey, may tatay na ako. Sa gilid, pinapanood sila ni Sofia. Ang puso ay puno ng kilig at pasasalamat. Ang pighati ay unti-unti nang napapalitan ng pag-asa. Nang makalabas si Amber sa ospital, ibang-iba na ang atmosphere. Ang dating yelo sa pagitan ni Gray at Sofia ay natunaw na, napalitan ng isang bagong simula. Hindi pa rin perpekto ang lahat, marami pa ring sugat na kailangang hilimon, pero ang pinakamahalaga, ang puso nila ay natuto ng magpatawad. At sa pagpapatawad na iyon, nagsimulang mamukadkad ang pag-asang mabuo ang pamilyang matagal ng pinangarap nilang lahat.
Ang pagsubok na kanilang pinagdaanan ay naging daan para sa mas malalim na pag-unawa at pagmamahal. Ang sakit ay nagbigay daan sa paghilom at ang lihim na minsan nang sumira sa kanila ay siya na ring naging tulay para muli silang magkaisa. Ang balita tungkol sa pagkakaospital ni Amber at ang madalas sa pagdalaw ni Gray Chavez doon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng media. Nagsimula na ang mga bulong-bulungan, ang mga espekulasyon. Sino nga ba si Amber sa buhay ni Gray? Bakit tila ganoon na lang ang pag-aalala ng sikat na aktor sa bata? Pagkatapos makalabas ni Amber sa ospital at pagkatapos ng mahabang pag-uusap nila ni Sofia at sa tulong na rin ni Tita Melds, nagdesisyon si Gray na harapin na ang lahat. Hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan, lalo na ngayong natikman na niya ang saya ng pagiging ama. Isang press conference ang mabilis na inorganisa. Ang venue, puno ng mga miyembro ng media, mga kamerang nakatutok, mga mikroponong handang sumalo sa bawat salitang bibitawan ni Gray. Nasa backstage si Sofia, kasama si Letty, parehong kinakabahan. Si Amber naman, na medyo nagtataka pa sa dami ng tao, ay masayang karga-karga ni Gray. "Handa ka na ba anak?" Tanong ni Gray kay Amber habang inaayos ang maliit na ribbon sa buhok nito. "Opo, tatay. Para po ba tayong magpre-perform?" Tanong ng bata na ang alam lang ay may importanteng sasabihin ang kanyang tatay. Ngumiti si Gray. "Parang ganun na nga anak, pero ngayon hindi tayo aarte. Magsasabi lang tayo ng totoo." Hinalikan niya sa noo si Amber. Tumingin siya kay Sofia na nasa gilid na may ngiti ng suporta at pag-aalala sa mukha. Tumango si Gray, isang tango na nagsasabing, "Kaya natin to." Lumabas si Gray sa entablado, karga-karga si Amber. Agad na umugong ang bulungan at ang walang tigil na flash ng mga kamera. Umupo siya sa harap ng mikropono, si Amber ay kumando sa kanya, kumakaway pa sa mga tao. "Magandang hapon po sa inyong lahat," panimula ni Gray. Ang boses ay kalmado pero may otoridad. "Alam ko pong marami kayong katanungan at nandito po ako ngayon para sagutin ang mga yan." Huminga siya ng malalim. "Nitong mga nakaraang linggo, maraming espekulasyon ang lumabas tungkol sa akin at sa batang ito." Tumingin siya kay Amber ng may pagmamahal. "Gusto ko pong linawin ang lahat, para wala ng tanong, para wala ng maling akala." Muling katahimikan. Ang lahat ay naghintay. "Ang batang ito," sabi ni Gray, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon, "si Amber Reyes ay anak ko." Isang malakas na bulalas ng gulat ang narinig mula sa mga reporter. Sunod-sunod ang mga tanong, pero itinaas ni Gray ang kanyang kamay para patahimikin sila. "Opo, tama po ang narinig ninyo. Si Amber ay anak ko. At si Sofia Reyes, ang kanyang ina." Tumingin si Gray sa direksyon ni Sofia na ngayon ay hindi na mapigilan ang pagtulo ng luha, "ay ang babaeng minsan kong minahal at patuloy kong minamahal." Muling nagkagulo ang media. Pero ngayon may halong paghanga at kilig sa kanilang mga reaksyon. Nagpatuloy si Gray. Ikinuwento niya sa maikling paraan ang kanilang nakaraan ni Sofia, ang mga dahilan kung bakit sila nagkahiwalay at kung paano sila muling pinagtagpo ng tadhana sa pamamagitan ng pelikulang Ang Tanging Hilig. Hindi niya itinago ang mga pagkakamali, ang mga sakit, pero mas binigyang diin niya ang pag-asa at ang pagmamahal na muling nabuo sa kanilang mga puso. "Alam kong marami sa inyo ang magugulat, marahil ay huhusgahan kami. Pero hindi na po yon ang importante sa akin ngayon," sabi ni Gray habang hinahaplos ang buhok ni Amber. "Ang importante ang anak ko, ang pamilya ko, at ang pagkakataong ibinigay sa amin para itama ang lahat. Hinihiling ko po ang inyong pangunawa at respeto, lalo na para sa privacy ng aking anak. Bata pa po siya at ayaw ko siyang madamay sa anumang kontrobersya." Pagkatapos ng pahayag ni Gray, pinayagan ang ilang katanungan. Karamihan ay tungkol sa kung paano nila itataguyod ang kanilang pamilya at kung ano ang mga plano nila sa hinaharap. Sinagot ni Gray ang lahat ng may katapatan at dignidad. Habang pinapanood ni Sofia si Gray mula sa malayo, ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal at pasasalamat. Ang takot na minsan nang bumalot sa kanya ay napalitan na ng tapang. Ang suporta na natatanggap nila, hindi lang mula sa kanilang mga kaibigan, kundi pati na rin sa publiko na nakasubaybay, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi pala puro panghuhusga ang naghihintay sa kanila, kundi pang-unawa at pagtanggap. Nang matapos ang press conference, agad na lumapit si Gray kay Sofia.
Karga pa rin si Amber. Okay ka lang? Tanong niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumanggo si Sofia. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Oo, salamat Gray. Salamat sa lahat. Ngumiti si Gray. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Walang anuman, mahal. Para sa inyo ni Amber, gagawin ko ang lahat. Ang salitang mahal, matagal na niyang hindi naririnig mula kay Gray. Nagdulot iyon ng kakaibang init sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, ang buhay nila ay unti-unting bumalik sa normal. Pero isang bagong uri ng normal. Ang shooting ng Ang Tanging Hiling ay nagpatuloy. Pero ngayon, mas masaya na ang atmosphere sa set. Ang mga eksena ni Gray at Amber bilang mag-ama ay mas lalo pang naging natural at puno ng emosyon. Dahil ngayon, hindi na sila umaarte. Sila na talaga yon. Si Sofia, hindi na kailangang magtago sa gilid. Kasama na siya palagi ni Gray at Amber, isang pamilyang buo na sa harap at likod ng kamera. Ang mga ngiti ni Amber, mas maningning na ngayon. Ang mga mata ni Gray, puno na ng saya at pagmamahal. At si Sofia, natagpuan na niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Dumating ang huling araw ng shooting. Ang huling eksena ng pelikula ay kukunan. Isang simpleng eksena kung saan ang mag-ama, matapos ang lahat ng pagsubok, ay maglalakad palayo, hawak kamay, patungo sa isang bagong simula. Pero sa pagkakataong ito, may idinagdag si Direk Manny. Okay, Gray, Amber, sa eksenang ito, isasama natin si Sofia, sabi ni Direk nakangiti. Hindi bilang artista, kundi bilang pamilya. Nagkatinginan sina Gray at Sofia. Ang mga puso ay puno ng tuwa. Sa huling eksena, magkakasama silang tatlo. Si Gray, hawak ang kamay ni Amber sa isang gilid. At sa kabilang gilid ni Amber, si Sofia, na ngayon ay hawak na rin ni Gray ang kamay. Naglakad sila palayo sa set, palayo sa mga kamera, palayo sa mga ilaw. Ang araw ay papalubog, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanilang mga mukha. Walang script, walang blocking. Taming ang natural na pagmamahal ng isang pamilya na sinubok ng panahon pero pinatatag ng pag-ibig. Habang naglalakad sila, lumingon si Gray kay Sofia, isang ngiting puno ng pangako. Hinalitan niya ito sa noo, isang halik na nagsasabing, "Mahal kita. Tayo na hanggang sa huli." Ngumiti si Sofia, ang mga mata ay nagniningning. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Gray at sa kamay ni Amber. "I love you, tatay. I love you, mama," masayang sabi ni Amber habang sabay silang naglalakad. "We love you too, anak," sabay na sagot ni Gray at Sofia. Ang Tanging Hiling ay hindi lang naging isang pelikula. Ito ay naging salamin ng kanilang buhay, isang testamento ng kanilang paglalakbay. At sa pagtatapos nito, hindi lang isang kwento sa pelikula ang nabuo, kundi isang tunay na pamilya. Sa likod ng kamera, kung saan walang arte, walang pagkukunwari, doon nila natagpuan ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang simple, pero puno. Isang kaligayahang pinapangarap ng bawat isa. Ang magkaroon ng pamilyang buo, nagmamahalan, at handang harapin ang anumang hamon ng buhay, basta't magkakasama. Ang anak ng artista, na minsan ay hindi alam ng ama, ay hindi na lang isang lihim. Siya na ngayon ang sentro ng kanilang mundo, ang nag-iisang bituin sa kanilang pamilya. At si Sofia, ang dating waitress na mag-isang itinaguyod ang anak, ay hindi na nag-iisa. Mayroon na siyang pamilya. Gray, ang kanyang unang pag-ibig, ang ama ng kanyang anak, ang kanyang katuwang sa buhay. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, na ang mga sugat ay naghihilom. At ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay ang pinakamahalagang yaman na maaring makamit ng isang tao. Sa paglubog ng araw, ang anino nilang tatlo, magkakahawak kamay, nagtatawanan, ay humaba sa daan. Isang larawan ng kagalakan, katuparan, at isang pag-ibig na walang hanggan. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat.
Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa inyong walang sawang pag-antabay sa kwento ni na Sofia, Gray, at ng munting si Amber, mula sa simula hanggang sa ating pagtatapos. Ang bawat minuto ninyong ginugol sa pagbabasa o pakikinig ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng anak ng artista pero di alam ng ama, para na rin akong naging bahagi ng kanilang buhay. Naramdaman ko ang lungkot at pangungulila ni Sofia, ang bigat ng lihim na kanyang pasan. Nasaksihan ko ang unti-unting pagbabago sa puso ni Gray mula sa galit patungo sa pagtanggap at pagmamahal. At syempre, sino ba ang hindi mapapangiti at makakaramdam ng kilig sa bibo at tapat na si Amber? May mga pagkakataon na habang tinatahak ko ang kanilang mga pagsubok, ramdam na ramdam ko ang kanilang mga emosyon. Ang sakit, ang takot, ang pag-asa, at higit sa lahat, ang pag-ibig na pilit nilang pinanghahawakan. Isang hamon ang paghabi ng kanilang mga damdamin sa paraang mararamdaman din ninyo. Ngunit isa rin itong napakalaking kasiyahan, lalo na kapag naiisip kong may mga puso kayong naantig. Sa likod ng mga ngiti at luha, ng mga tampuhan at suyan, ang kwentong ito ay may mga aral na nais kong ibahagi sa inyo. Una, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay ang matuto tayong bumangon, humingi ng tawad at bigyan ng ating mga sarili ng pagsimula muli. Pangalawa, ang walang kapantay na pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak at ang kahalagahan ng isang buong pamilya sa anumang anyo nito. Minsan, ang landas patungo sa pamilyang inaasam natin ay hindi tuwid at madali. Ngunit kung may pag-ibig at pag-unawa, lahat ay posible. At panghuli, ang aral na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang harapin. Dahil ito ang magpapalaya sa atin at magbibigay daan sa tunay na paghilom. Ngayong natapos na natin ang paglalakbay ni na Sofia, Gray at Amber, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? May mga aral ba kayong napulot na nais ninyong isabuhay? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento o ibahagi ang inyong mga nararamdaman. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana'y maibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mahilig sa mga kwentong pumupukaw sa puso't isipan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa ganda ng bawat bagong simula. Nagmamahal, ang inyong manunulat.